Ako ay isang malibog na guro ng dahil araw-araw ay gusto kong tumingin sa mga magandang kasamahan na naka-black stockings. Nang araw na iyon, habang naglalaro ako sa opisina, napansin kong ang mouse ay biglang lumabas sa screen. Baka dahil sa sobrang reward ko sa sarili kagabi, nagkakaroon ako ng ilusyon. Aking instinct na ginagalaw ang mouse, nag-click ako. At biglang natumba ang baso sa tabi sa mesa. Sobrang excited ko na. Ang mouse na ito ay kayang kontrolin ang mga bagay sa totoong buhay. Talagang parang nakakapag-angat ng bagay mula sa malayo ito. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang magandang punong guro na hindi kalayuan. Nagtatago ako. Inilagay ko ang mouse sa ilalim ng mesa ng magandang guro. At pagkatapos ay tinutok ko ang kanyang mga paa at dahan-dahang pinindot. Nang tinutok ng Gooksin ang kanyang mga paa, bahagyang pinindot 2022-100. Ang biglaang pangangati ay nagulat sa magandang direktor. Agad niyang inalis ang kanyang mataas na takong at kinamot. Nakita ko ito at labis akong natuwa. Muli, sunod-sunod na pag-click. Ngayon, ang magandang direktor ay kumikilos na buong katawan. Sa kanyang magandang mukha, nag-uumapaw ang pamumula. Halos magdugo ang aking ilong sa aking nakita. Hihi! Para kang isang yaman talaga. Sobrang nakakatawa. Hanggang sa maputla na ang mukha ng magandang direktor at tumakbo sa banyo. Sinubukan ko na ang ibang gamit ng mouse. Inilipat ko ang mouse sa nasa ibabaw ng 1,000 pesos na kinuha ko sa bangko kanina. At saka mahusay na nag-right click. Biglang lumitaw ang isang sub-option sa harapan. Nakasing anyo ng nasa computer. Ang instinct ko ay kopyahin at paste. Sa susunod na segundo, biglang lumitaw ang isang bunto ng pera. Halos hindi ko makapaniwala ang aking mga mata. Talagang nangyari nga. Sobrang saya ko. Dahil alam kong malapit na akong umabot sa rurok ng aking buhay. Magpakasal sa isang mayaman at maganda. Ngunit sa susunod na segundo, napansin ko ang mga code sa pera. Na pareho rin. Pinalitan ko ito ng isa pang. Pareho rin. Ito ay nangangahulugang lahat ay peking pera. Kung gagamitin ko ito, sa huli ay mahuli rin ako. Ano ang dapat kong gawin para yumaman? Kailangan kong may pagkamahigpit na itutok ang mouse sa pera. Tapos, click ko ang tanggalin. Pagkatapos, nagsimula akong mag-eksperimento ng labis. Inilipat ko ang mouse sa isang ballpen. Isang kopya at paste. Sa susunod na segundo, bigla na lang mailumitaw na ballpen. Kinuha ko ang kinopyang ballpen at sinubukan ito sa papel. Kasing-kasing ng orihinal na panulat. Habang patuloy akong sumusubok, hindi alam ng magandang direktor na iyon. Nakatayo na pala sa likod ko. Dahil sa natuklasan kong bagong gamit ng mouse. Pagmamanman sa computer. Hindi ko pa man natatapos isara ang pahina. Sukay, nagmamanman ka na naman. Ito na ang 3 beses ngayong buwan. Gusto mo pa bang magpatuloy? Hahatakin niya ako sa buhok para ibagsak ako. Pero naitaboy ko siya sa pamamagitan ng kamay ko. Grabe na talaga ito. Sukay, maniwala ka, ipapaalis kita sa prinsipal. Hindi siya talaga nagsisinungaling. Sa totoo lang, ang prinsipal ay tatay niya. Kom na, buksan mo na ako. Parang takot na takot ka sa akin. Ay naku, Sukay, mas matapang ka na ngayon. Isang lalaking malapit ng magtatlumpu. Walang bahay, walang sasakyan, walang ipon. Saka wala pang nobya. Araw-araw nagtatrabaho at kumikita ng 3,000 yuan na sweldo. Saan ka kumuha ng lakas para sumigaw sa akin? Halos napasira mo ako sa sinabi mong iyon. Itong batang babae, parang sinasaksak ako sa puso. Kung dati, tiyak na upo na lang ako at tatanggapin ang parusa. Pero ngayon, mayroon na akong super mouse. Hindi na ako matatakot sa iyo, batang babae. Habang nagsasalita, hawak ko ang mouse. Hindi ko alam kailan ako napunta sa magandang may-ari. Pag right-click ko, pinipigilan ko ang pag-iisip na mag-paste at mag-copy. Pero napansin ko ang detalye sa ibaba. Detalye. Ano ibig sabihin nito? Habang pinipindot ko ang daliri, biglang lumabas ang impormasyon ni Kekin. Pangalan, Kekin, edad, 25 taong gulang. Taas, 170 sentimetro, timbang, 50 kilo, kalidad, 75 puntos. Bago at hindi pa nabuksan, deposito, 124,000. Bago at hindi pa nabuksan. Sandali. Ang mouse na ito ay kayang magpakita ng impormasyon. Ayos, isa na namang bagong paraan para kumita. Nagsasalita ako sa iyo, naririnig mo ba? Huwag kang magmalaki dito. Hindi mo alam ang iyong sariling kakayahan. At saka, sasabihin ko sa iyo. Malapit na akong yumaman. Pagdating ng panahon, magmamaneho ako ng mamahaling sasakyan at titira sa magarang bahay. Baka isaalang-alang ko pang ihar ka bilang sekretarya. Ha. Sukay, gusto mo bang pagtawanan ako? Sa ugali mong iyan. Pag umalis ka sa paaralan, wala kang halaga. Sinasabi ko sa'yo, kung talagang darating ang araw na iyon, Sukay. Maniwala ka, kakanta ako ng Zengfu sa harap mo. Sandali lang. Magre-record ako. Ulitin mo iyon. Kaya mo ba? Ano bang wala?
Sinasabi ko dito na walang takot si Kekin. Pagkatapos umalis ni Tsukai sa paaralan. Kung talagang isang araw ay magmamaneho ng mamahaling sasakyan at maninirahan sa marangyang bahay. Diretso akong maghubad at kakanta ng concours sa harap niya. Sige, sige, ito ang sinabi mo. Tandaan ko to. Lahat kayo ay nakatingin. Sa oras na iyon, bigyan niyo ako ng sertipikasyon. Patayin ang cellphone. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang magandang direktor na tumutol. Diretso kong inihagis ang badge ng guro sa desk. Hindi na ako magtatrabaho ngayon, sapat na. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng ilang araw, susunduin kita sa bahay gamit ang mamahaling sasakyan. Kantahin ang concours para kay kuya. Habang pinapawalang sala ng magandang direktor, at may bahagyang pagkagulat sa mata niya, ako ay matapang na mabilis na lumabas ng silid-aralan at opisina. At paglabas ko ng paaralan, diretso akong pumunta sa pinakamalapit na pamilihan ng antigong bagay. Dahil naisip ko na ang paraan para kumita ng pera. Haha, dahil kung ang mouse ko ay nagpapakita ng detalye ng mga bagay. Kaya't diretsong mag-audit ng mga antigong bagay, hindi ba't walang kapantay? Hawak ang aking walang kapantay na mouse. Diretso akong pumunta sa Pangkadyan Antique Market. Tumingin sa mga pwesto sa kalye. Para itong isang bundok ng ginto na naghihintay na ma-explore. Nagkunwari akong naglalakad-lakad. Sa katunayan, tahimik kong kinokontrol ang mouse sa aking bulsa. Ang cursor. Ako lang ang nakakakita nito. Ito ay gumagalaw ng maliksi sa tunay na mundo. Nilililok ang mga bagay sa bawat stall. Lahat ng ito ay peke. Banal na aklat, nagkakahalaga ng 100 milyon yuan. Anong klaseng bagay ito? Mayaman sa loob nitong sirang kahoy na kahon. Excited akong lumapit. Ngunit hindi ko pa nahahawakan. Isang lalaki sa tabi ay kinuha na ang kahon. Pagkatapos ay agad nitong binuksan ang takip. Bigla, isang dragon patterned na jade seal ang lumitaw sa loob. Ay naku, maganda ang jade seal na ito. Magkano ito? Kapatid, ang galing ng mata mo. Tingnan mo ang mga salitang ito sa ibaba. Inutusan ng langit. Mabuhay ng walang hanggan. Ito ay ang pambansang jade seal. Purong material ng Heshibi. Gusto mo bang ibigay ang 100,000? Heshibi pambansang jade seal. Talagang matapang ang boss na ito na magsalita. Kung totoong ang pambansang jade seal, siguradong ang boss na ito ay mag-aangking emperador na. Tama nga. Ang boss na ito ay talagang ginagawang tanga ang mga tao. Hindi, kahit mga tanga ay hindi bibilhin ito, Diffie. CJ, deal. Mag-swipe ng card, haha. Mayroon talagang bumili nito. Sandali, ano ang mangyayari sa kahon na gusto ko? Hindi, ano ang mangyayari sa mga libro sa kahon na ito? Iingat ka. Huwag mong isipin na kahit sira ang kahon na ito. Pero ito ay isang mahalagang antigong bagay. Dahil magkaibigan tayo, ibibigay ko na ito sa iyo. Maraming salamat. Nako, nawasak na ang huli kong pag-asa. Ngunit ang lalaki ay nakatingin sa ilalim ng kahon. Bigla, yung aklat na pinilitan ng mouse na nakalagay ang 1 bilyong yuan. Kinuha niya ito. Sira na, hindi na talaga makukuha to. Pag-restructure at pagpapabuti ng disenyo ng kasalukuyang code. Yung boss, parang luma na rin yan. Ha, hindi ba ito isang modernong libro? Bakit ang disenyo ng code ay nakasalalay sa mouse? Sinasabi ng mga detalye na ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Disenyo. Hindi ba't nagkamali ang mouse? Sa libro ay may ginto. Isang mahiwagang aklat na nagkakahalaga ng 100 milyon. May halaga sa merkado na 100 milyon. Na disenyo, talagang ganito kahalaga ang bagay na ito. Disenyo. Pero paano kung mabili ito ng iba? Ginagamit ito pang suporta lang. Gamitin ko itong sirang bagay para ilagay ang aking jade seal. Hindi ba't sinasadyang siraan ang aking jade seal? Tulungan mo akong itapon sa basurahan, aalis na ako. Boss, pwede ko bang makita itong libro? Gusto mong tingnan ang librong ito? Sandali lang, susuriin ko muna. Naging interesado ako sa libro. Agad na nagsimula ang may-ari na suriin ang mga libro. Pagkatapos niyang tingnan isa-isa ang pahina, napansin ng may-ari na walang kakaibang nakikita. Kaya't ibinigay niya sa akin ang libro. May bayad na. Pare, dahan-dahan lang po. Inaayos ko ang disenyo ng code, dahan-dahan lang, bata. Inaayos ko ang disenyo ng code, antigong bagay ito. Boss, masyado ka nang obsessed sa pera. May petsa ng pagkalathala sa likod nito. Lumabas lang ito noong nakaraang taon. Yung kuya kanina, tinapon lang ito na parang basura. Bakit mo tinitingnan? Nag-aaral kasi ako ng computer. Hindi ba't swak na swak ang propesyon natin? Sige na, boss. Magkano itong libro? Nakita ako ng boss na gusto ko. Biglang nagduda siya. Muling kinuha at maingat na tiningnan ulit. Talaga bang ganito ang boss? Hindi ba niya talaga mapapansin? Akala mo ba ang 1 milyong halaga ng libro ay may selyo sa loob? Habang nakatutok ako ng mabuti sa galaw ng may-ari, bigla niyang itinapon ang libro sa akin.
Bigyan mo na lang ng 300 pesos. Kahit hindi ito antigong libro. Pero ito ay limited edition. Walang paligoy-ligoy. Nag-scan ako ng code para magbayad. Mukhang libro tungkol sa coding ang binili ng batang ito. Baka ito ay isang rare na libro. Walang kinalaman ang design ng code sa pagiging rare. Walang kinalaman ang refactoring sa pagiging rare, may design na ito sa code. Sa Xinhua Bookstore, mga ilang daang piso lang ang isang kopya. Uy, tingnan nyo. Nakangiti siya, tumatawa siya ng malakas. May problema talaga ang librong ito. Kapatid, nakakita ka ba ng magandang deal? Rekonstruksyon ng disenyo ng umiiral na code. Pagpapabuti ng disenyo ng umiiral na code. Masyado bang halata na ako'y tumatawa, pagpapabuti ng disenyo ng umiiral na code? Masyado bang halata na ako'y tumatawa, pagpapabuti ng disenyo ng umiiral na code? Masyado bang halata na ako'y tumatawa, pagpapabuti? Masyado bang halata na ako'y tumatawa? Ang librong ito ba ay isang antigong bagay? Ito ba ay hindi isang karaniwang libro? Bakit hindi ko ito naintindihan? Mukhang may hinahanap siya sa libro. May nakatago bang bagay sa loob ng libro? Hindi, kanina lang sinuri ito ng boss. Walang anuman. Ano itong bagay na ito? Ito ba ay isang laro ng pag-decode ng mga teksto? Ano ang mga numerong ito? Ngunit sa oras na ito, isang lalaking may salamin ang biglang lumaki ang mga mata. Pagkatapos ay agad siyang sumiksi. Mayroon ng code. Mayroon ng code, ang batang ito. Ang batang ito ay nag-reconstruct at nagbago ng disenyo. Interesado ako sa librong ito, tungkol sa pag-reconstruct at pagpapabuti. Interesado ako sa librong ito. Maaari mo ba itong ibenta sa akin, tungkol sa disenyo ng code, pag-reconstruct at pagpapabuti? Out of print ba ang librong ito? May halaga ba ito sa koleksyon? Tiningnan ko na. Maaari kang makabili ng bago ng librong ito online. Wala itong out of print, mayroon din ako. Gusto mo bang bilhin ito sa akin? 1,000 piso. Sa sandaling ito, maraming naiisip sa isip ko. Maraming mga ideya ang pumasok sa isip ko. Parang may nahulaan ako, may ideya ako. Hindi ka bumili kanina, hindi ka bumili mamaya, may ideya ako. May mga sintomas na hindi ko maiiwasan, hindi ka bumili kanina, hindi ka bumili mamaya, may ideya ako, naiisip ko ang mga bagay na ito. Nang makita ko ang sunod-sunod na numerong ito, lumabas ang pagbili. Sadyang nangyari o ganito lang. Reconstruction fee. Gusto mo bang bilhin, gustong-gusto ko ang librong ito. Magkano ang ibabayad mo? Ano sa tingin mo, magkano ang tama? 1,000,000, bibilhin mo ba? Walang problema. Ngayon, tiyak na ako. Ang taong ito ay hindi talaga interesado sa libro. Nakita lang niya ang hanay ng mga numero, kaya siya nagkaroon ng interes. Bagaman hindi ko pa rin alam ngayon kung ano ang kombinasyon ng mga numerong ito at mga letra. Kung ano talaga ito. Ngunit malinaw na. Alam ng lalaking may salamin na ito. Mukhang malinaw na malinaw pa siya. Na ang hanay na ito ng mga numero at letra ay mahalaga. Kung hindi, bakit siya mag-aaksaya ng 1,000,000 bumili ng isang libro? 1,000,000, kapatid. Baka may problema ka sa isip mo, reconstructing improvement. Saan ba nagkakahalaga ng 1,000,000 ang librong ito, reconstructing turning? Hindi ba't ito ay isang karaniwang libro lamang? Kapatid, huwag kang magpaloko sa kanya. Kung ibebenta mo, kapatid, magkakaroon tayo ng transaksyon dito. Hindi naman siguro. Siyempre, libro lang ito. Bakit parang iniisip ko na gusto ng taong ito na makakuha ng mura? Siguradong hindi ordinaryong libro ito. Yung kayang maglabas ng 1,000,000 piso para sa isang libro, hindi bobo. May katwiran ang sinasabi. Ngunit talagang walang espesyal sa librong ito. Ang lahat ay nag-iisip ng mabuti. Talagang hindi makaisip ng dahilan. Ngunit bigla akong tumuro sa mga titik at numero. Ang tunay na layunin ay hindi ang alak. Ito ang gusto mo, di ba? Walang tugon ang lalaking may salamin. Pero halata naman. Sa tingin ko, ang gusto nila ay yung serye ng numerong ito. Kaya medyo kakaiba ito. Bumili ng isang serye ng karakter sa halagang 1,000,000. Ipapakita ko ng buong lakas ang serye ng karakter na ito. Nakita ng mga tao sa lugar. Bakit ka pagagastos ng pera? At handa kang gumastos ng 1,000,000. Isang string na maraming tao nang nakakita. Ibig sabihin, ang halaga nitong string ay lampas pa sa 1,000,000. Masyado kang nag-iisip, pare. Gusto ko itong libro. Hindi ito tungkol sa mga karakter. Ganito na lang, pare. Paki-browse mo bawat pahina. Kung pareho lang ang laman sa mga susunod na pahina at sa mga nailathala na, wala nang halaga para sa koleksyon. Narinig ko ang mga butil ng abacus mo. Kahit na 800 metro ang layo, hayaan mong suriin ko. Ang layunin mo ay tiyak na ang string na ito ng mga karakter. Ngunit ang mga karakter ay nakita na ng napakaraming tao. Ang disenyo ng code. Kahit gaano pa ito kahalaga ay bababa ang halaga. At ikaw ngayon ay pinapagawa akong baligtarin ang mga pahina ng libro. Kaya sa mga susunod na pahina ng libro, maaaring may mga katulad na karakter. Matapos kong tiyakin ang hinala,
Tumango ako. Itinaas ang libro. Natanging ako lamang ang makakakita sa likod. Nagsimula akong magbukas ng pahina. Talaga namang meron. Nakita ko na. Mahaba ang mga karakter. 3 linya ang naisulat. Ano ba talaga itong bagay na ito? Maari itong basahin ng nakababatang kapatid. Tutulungan kitang FD code. Akala mo ba'y tanga ako? Akala mo hindi ko alam dahil hindi mo sinasabi. Sa harap ng ilang daang tao, ikaw lang ang nakakaintindi. Ako lang ang palaging nakaka-score. Walang makakakuha ng score sa akin. Ngayon ay halos sigurado na ako na ang librong ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Nasa 2 string na ito ng mga karakter. 1 bilyon ay marami. Pero hindi ako nagmamadali. Ako ay isang programmer. Pero ang string na iyon ay hindi mukhang code. Reconstruct at pagbutihin, pero ang string na iyon ay hindi mukhang code. Mayroon itong disenyo ng code. Hindi na maaga. Pupunta muna ako sa isang tea house para magpahinga. Mag-uwian na rin kayo. Pagkatapos kong magsalita, diretsong naglakad ako patungo sa tea house na hindi kalayuan. Tungkol sa 2 hanay ng mga karakter sa libro. Malalaman din nila iyon balang araw. Nandito na ako. Pero may ilan na nahihirapan. Halimbawa, ang lalaking may salamin. At halimbawa, ang mga tao na mas mausisa pa sa pusa. Kahit na may ilan nang nagsimulang tumawag. Habang nagsusumite ng tawag. Sa isang mamahaling bahay sa Tianjin. Kasama si Zhao Gao, ang kasosyo sa Super Light Tech, ay nagtetest ng kanilang produkto. Naantala ng tawag. Lubhang nakakainis. Lolo Zhao, pakiusap, tulungan mo ako tingnan. Anong ibig sabihin ng string na ito? Busy ka ba sa mga karakter? Nagtetest ako ng produkto. Hihi! Ikaw lang naman ang programmer na kilala ko dito. Walang ibang nakakaintindi. Ipadala mo, tingnan ko. Huwag mong iwanan ang tawag. Binuksan ni Zhao Gao ang mensahe. Nakita ang mga karakter na ipinadala ng kabilang panig. Sa isang sulyap parang pamilyar. Sino ang nagpadala sa iyo ng mga karakter na ito? Naka-record ito sa codebook. Sabihin mo muna kung ano ito. Medyo interesante ah. Noon, tiningnan ko lang ito at parang pamilyar. Hindi ako sigurado. Pero kung sinabi mong nakasulat ito sa codebook, mayroon akong 78% tiwala. Sige, sabihin mo. Ang string na ito ay dapat na public key ng Bitcoin. Sigurado ka sa Bitcoin. 78% tiwala. Madali lang malaman kung sigurado ka. Hintayin mo ako sandali. Buksan ang browser. Mag-login sa opisyal na website ng Bitcoin. Pagkatapos ay A-type ang sunod-sunod na karakter na ito. 113, 123, biglang maglilipat ang pahina. 113, 123, 2023, 1028. Mayroon na palang higit sa 280 na Bitcoin. 280 lang ang konti naman. Kuya, pakiusap, galawin mo ang iyong mahalagang daliri. Tumingin ka sa internet para sa presyo ng Bitcoin bago ka magsalita. Sige ba? Sige, wag na lang. Ang presyo ng Bitcoin ngayon ay 60,000 bawat isa. Ang mahal naman. 280 piraso, hindi ba't 16.2 milyon? Kapatid. Ang 60,000 ay sa dolyar. Dolyar talaga, dolyar. Ayon sa palitan ngayon, iyon ay higit sa 100 milyon. Laozhao, sandali lang. Bigla na lang nang hina ang tuhod ko. Sige na, hindi ko maipaliwanag ng maayos sa'yo. Mabilis, lumabas ka na. Magkita tayo sa paliparan. Tama, tawagin mo sina Kunzi at ang iba pa. Hanapin ang boss na iyon. Maghanap ng paraan para mabili ang librong ito. Mas mabuti kung mas mabilis. Kailangan nating mauna sa iba para mabili ito. Bumili bago pa niya malaman na ito ay Bitcoin public key. Bumili na. Kahit na nag-alok siya ng 1 milyon, hindi pa rin siya nagbenta. Kulang pa ang pera. Hindi nagbenta sa 1 milyon. Kaya't 2 milyon. 3 milyon hanggang handa na siyang magbenta. Mayroon na sila Laozhao ng ganitong public key. Maabot ang higit sa 100 milyon. Hindi pwede. Ang Bitcoin ay may pampublikong susi at pribadong susi. At kailangan din ng address. Kaya bibili pa tayo. Hindi ba't ito ay kalokohan? 1 milyon para sa isa. Maaaring talagang hindi ito lugi. Kinabukasan, agad akong pumunta sa Panjiayuan. Habang ako'y naguguluhan, 2 taksi ang huminto sa tabi ng daan. 4 na lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Ginoo, itong Ginoo. Tumingala ako, may kaunting pagkalito sa aking mga mata. Hanggang sa lumapit ang mga taong ito. Umiti at bumati sa akin. Magandang araw, Ginoo. Pakilala ka naman. Zhao Gao. Kilala niyo ako. Kahapon, nakita kita sa Panjiayuan na bumibili ng librong iyon. Interesado kami sa librong binili mo sa kalye. Talagang interesado kami. Bakit hindi tayo lumipat sa ibang lugar at mag-usap? Para sa string ng mga karakter, di ba?
Ano iyon? Tahimik ang ilang tao ni Zhaogao. Sa mga sandaling iyon, may ilang taksi na huminto. May mga taong bumaba mula sa sasakyan. Tumingin sila sa paligid. Agad akong tinutok. Mabilis na lumapit. Magandang araw, Ginoo. Narito na naman ang isa pang grupo. Talagang mabenta ang librong ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumami ang mga tao sa paligid ko. Mukhang ordinaryo ang kasuotan ng mga taong ito. Pero lahat sila ay mga sikat. Ang mga tao na ito ay may malalaking kayamanan. Maaaring sila ay mga eksperto sa kani-kanilang larangan. Malamang alam nila kung ano ang string na iyon. Ako lang ba ang hindi nakakaalam? Medyo nakakainis. Pero biglang napalingon ang aking mukha. Bigla kong naisip ang isang bagay. Tumitig siya at tiningnan ang mga tao sa paligid. Ginoo, huwag munang magsalita. Itinaas ko ang kamay ko para huminto. Muling tumingin sa mga tao. Sa susunod na sandali, isang grupo ng mga nanonood ang nagsasalita-salitaan. Itong batang ito, swerte ka na. Mahigit 100 milyon ah. Kapatid, may disenyo ng code, muling pagbuo at pagpapabuti. Yung libro na binili mo kahapon sa Tayang. Naka-record doon ang mga salita ay ang Bitcoin public key, may disenyo ng code. Huwag na huwag mong ibenta, muling pagbuo at pagpapabuti. Bitcoin public key. Ganun pala. Lahat ng mga taong ito ay nandito para makakuha ng pagkakataon. Yung unang dumating ay si Zhaogao. Kasosyo ng SuperDai. Yung nasa kaliwa ay kasosyo ng kumpanya ng teknolohiya. Sabi ko na nga, isang grupo ng mga programmer na malalaki. Bakit parang hindi sila nagsasalita? Akala ko hindi nila nakita. Mukhang nakita naman nila. Isa-isa silang pumunta para maghanap ng murang pagkakataon. Ang mga taong ito, puro masama ang balak. Lahat kayo, maaari nang umalis. Hindi ko ibebenta ang aklat na ito. Pagkatapos kong magsalita, aalis na ako. Medyo naging magalang pa ako. Normal lang naman ang maghanap ng murang pagkakataon. Kung ako rin, may pagkakataon, tiyak na makakakuha ako ng magandang deal. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Agad na sumunod ang tao nang marinig ito. Patuloy siyang nagsasalita. Ginoo, walang silbi ang librong ito para sa iyo. Paano ang 2 milyon? 3 milyon, Ginoo. Ikaw rin ay nakakuha ng magandang deal. Hindi ito ibinibenta dahil hindi sapat ang presyo. Bakit hindi mo sabihin ang isang presyo? Wala namang masama sa sasabihin. Sasabihin ko na lang ng diretsyo. Ang string na iyon ay ang pampublikong susi ng Bitcoin. Maaaring hindi masyadong pamilyar ang Ginoo sa Bitcoin. Hayaan mo akong ipaliwanag ito sa iyo ng simple. Hindi ko talaga naiintindihan. Sige, sabihin mo. Ang Bitcoin ay may pampublikong susi at pribadong susi. Yung string ng karakter kahapon ay pampublikong susi. Basta't may pampublikong susi. Kahit sino ay pwedeng makita ang impormasyon dito. Kabilang ang mga tala ng transaksyon. At ang bilang ng Bitcoin sa account. Mukhang. Dapat ay nasuri nyo na ang impormasyon sa string ng public key na ito. Tama. Talagang nasuri. Ilan ang laman nito? 280 piraso. Ngayon, ang presyo ng Bitcoin ay $61,000 bawat isa. Ngunit ito ay impormasyon na makikita lamang sa pamamagitan ng public key. Kung gusto mong ganap na makuha ito, kailangan mo ng pribadong susi. Walang pribadong susi. Kahit makita mo ang mga Bitcoin na ito, hindi mo pa rin makukuha. Sa librong ito nakatala lang ang pampublikong susi. Pero walang nakakaalam kung meron bang pribadong susi. Ginoo, ang binibili namin ay isang posibilidad. Sino ang nagsabing hindi ko alam? Alam ko na. May isang pahina sa likod ng librong ito na may nakasulat na isang serye ng mga karakter. Eyas tu pero. Maaari mo bang matiyak na ang seryeng iyon ng mga karakter ay ang pribadong susi? Iyon ay isang serye ng pampublikong susi. Walang paglogin. Hindi mo kailanman malalaman kung iyon ay pribadong susi. May punto ka. Kung pumayag tayo ng 1-0 milyon, pwede na tayong humanap ng isang abogado ngayon. Para sa personal na transaksyon, hindi siya makikipaglaro ng information gap sa akin. At hindi rin siya gagamit ng mga pangit na paraan tulad nung kanina. Hindi ako tanga. Matalino siya. Kung ganoon, kaya't pag-usapan natin ito ng tapat. Kung tama ang presyo, baka mabili ito. Siyempre, kailangan din nilang tanggapin ang panganib. Tulad ng sinabi niya, ang pangalawang hanay ng mga karakter na natagpuan ko ay malamang na isa pang pampublikong susi at hindi pribadong susi. Kung ganoon, ang 1-0 milyong ito ay parang itinapon sa tubig. Ngunit kapag tama ang taya, ito ay magiging 100 milyon. Ginoo, ang 1-0 milyong ito ay limitado sa ngayon. Limitado ito sa hindi mo pa sinubukang mag-login. Kaya kung nais mong makipagkalakalan, magsimula tayo mula ngayon. Mas mabuti kung tayo ay magkasama. Kailangan kong tiyakin na hindi ka nag-login ng lihim. Upang i-verify kung ang ibang string ng karakter ay private key. Kung ako ang nasa posisyon mo, ibebenta ko ito. Siyempre, ang 1-0 milyon ay talagang pera na. Sino ang makakaalam kung ang string na iyon ay private key? Kailangan kong sabihin. Magaling talaga ang lalaking ito sa psychological warfare. Kung wala akong sistema,
Sa ngayon, maaaring talagang magduda ako. Ngunit walang kung. Dahil alam mo ako. Dapat mong malaman. Ako ay isang profesional na mangangalap. 1 milyong talagang mula sa tao. Ngunit mas gusto kong tumaya. Ganito ang sinabi ng kapatid. Kung patuloy akong manghihikbi, masyado na itong labis. Narito ang aking business card. Kung may mga katanungan ka sa bagay na ito, maari mo akong kontakin anumang oras. Salamat, ngunit. Bagamat hindi ko kayang ibenta ito sa inyo. Maari kong masatisfy ang inyong kuryosidad. Maaari na akong mag-login para ipakita sa inyo. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat na puno ng pananabik, dahan-dahan kong binuksan ang cellphone. Nag-login ako sa website na iyon. At ipinasok ang key. Treasure unlock. Bigla akong nabulag sa liwanag. Bro, nakalogin na. Ito ba ang pribadong susi? Makakalogin ka ba? Boss, magsalita ka na. Makakalogin naman. Totoo, nakapasok na talaga, 280 na. Ang galing, ang galing. Kakatwa, nagsisisi pa ako na hindi ko pinili ang 1 milyon. Kung sana pinili ko yun, dapat talaga akong mag-ia. Totoo nga. Grabe, ang librong binili ko sa halagang 1 yuan ay kumita ng higit sa 100 milyon. Grabe, bakit parang narinig ko ang tunog ng puso na nababasag? Tere, hindi ba? Boss, hindi ko alam kung iniisip mong ibenta na. Tumingin ako sa mga presyo kamakailan. Medyo matatag ang takbo. Walang masyadong malaking pagbabago. Kaya isinasara ko na lang ang pahina. Ayos lang, hindi naman ako kapos sa pera. Hindi ko na ito ibebenta, baka tumaas pa ulit sa susunod. Tara na, mga kapatid, maghanap tayo ng magandang deal. At habang tinitingnan ang aking likuran, naaalala ko ang mga larawan pagkatapos mag-login sa account. Lahat ng tao sa lugar ay hindi na nakapagpigil at nagbuhos ng sama ng loob. Ay, talagang dapat na Kung nag-alok na lang ako ng 50 milyon, ayos na sana. Talagang pinagsisisihan ko na ako. Kakatapos ko lang pumasok sa Antique City. Sabay kong nakita ang 2 taong nagmamadali. Nagtanong ako at nalaman ko. Nasa katabing junk shop. Kahapon ay nakatanggap ng isang malaking kahon. Itinuturing na basurang antigong. Isang malaking kahon ng antigong. Kailangan kong tingnan ito. Saktong-sakto, gagamitin ko ang mouse para suriin ito. Nang dumating ako sa junk shop, marami ng tao roon. Wala akong magawa kundi mapisil sa harap ng aso. Tila hindi ako makapasok. Dumukod na lang at hinaplos ang ulo ng aso. Bigla na lang. Diretso ang cursor ng mouse sa basurahan ng aso. Ang halaga ng basurahan ng aso ay 3 bilyon. Grabe, ang basurahan ng aso na ito ay may halagang 3 bilyon. Kailangan makuha ito, kailangang makuha. Pero hindi pwedeng halata masyado. Naghintay ng halos 2 oras. Sa wakas, kaunti na ang mga tao. Ngayon ko lang napatingin sa may-ari ng junk shop. Sabi niya, meron kang maraming antigong bagay dito. Pwede ba kitang makita? Nabalitaan mo na rin siguro na may dumating na isang kahon ng antigong bagay. May maganda bang nakuha? Huli ka na ng konti. Halos mapili na nila lahat. Nandoon lahat. Pumili ka na lang sarili mo. 5,000 piso bawat isa. Pagkatapos mong pumili, bayad ka na. Grabe, naka-price tag na lahat. Para itong pagsusulit sa mata. Pero may mouse naman ako. Hindi na ako kailangang mag-alala. Pumasok ako sa bahay. Nagulat ako na talagang maraming magagandang bagay dito. Siyempre, mayroon ding napakaraming basura. Kahit na mga peke. Mukhang matalino rin ang may-ari na ito. Nais niyang kumita sa pamamagitan ng pangalang ito. Kahit sino ang makuha, ayos na iyon. Talagang malalim ang mundo ng mga antigong bagay Sige, hawakan mo na ito. Habang naglalakad ako na may dalang maraming bagay. Kasama ng mga tao na sumunod sa akin para makisaya. Talagang nagulat sila. Uy, tingnan mo. Yung batang lalaki umaksyon na. Lahat ng mga bagay na ito, luma na ba? Mukhang talagang nahuli tayo. Itong mga to, matanda na rin. Pero hindi naman gaano kahalaga. Sige na, wag na kayong mag-aksaya ng oras. Babalikan natin ang antigong pamilihan mamaya. Nasuri ko na silang lahat. Sa huli, may dalang ilang bagay palabas. Nakahanda na ang may-ari ng tindahan na magluto. Nakaupo sa upuan habang kumakain. Isang itim na asong kalye sa tabi ng paa ko. Humihingal. Kumakain ng pagkain mula sa pinggan ng aso na pinili ko. Kabuang 15,000. CJ, ayos-scan ko na ang iyong EET code. Pero, boss, wala kang magandang bagay dito. Magandang bagay? Huwag mong sabihin. Meron talaga akong magandang bagay dito. Gusto mong tingnan. Hindi malalaman ng boss na mahal ang mangkok ng aso na yan, di ba? Sadyang nagbibiro lang. Anong magandang bagay? Iyon. Yung boss itinaas ang kamay at itinuturo. Ay isang bato na nasa ilalim ng bukas na lutuan. Mas tamang sabihin ay isang batong inskripsyon. At ito ay nahati sa 2 bahagi.
na nakapatong sa magkabilang gilid ng lutuan. Buti na lang hindi yung mangkok ng aso. May mga salita sa ibabaw ng batong ito. Yung mga dati nang nagbabalak bumili. Hindi ko siya binenta. Bakit hindi mo binenta? Sobrang mababa ng ibinayad. Hindi pa nga sapat para makainom ako. Hindi rin ako nag-aaksaya ng oras. Kung gusto mo, ibebenta ko sa'yo ng 20,000. 20. CJ. Una kong titingnan. Lumapit ako. Nilingon ko ang inskripsyon. Punang langis ang inskripsyon. Makikita lang ang mga balangkas ng mga letra. Mahirap tukuyin kung anong mga salita ang nasa ibabaw. Umupo at tahimik na ilagay ang mouse sa bulsa. Bagay na Li Zichengshuk na batong inskripsyon. Kahit na ito'y sira, napakahalaga nito sa koleksyon. Presyo sa merkado ay 3 milyon. Talagang isang kayamanan ito. At ito ay batong inskripsyon ni Li Zichengshuk. Maaaring hindi pangkaraniwan ang halaga nito. Talagang sulit kolektahin. Boss, ibigay mo sa akin ang bato. Kinuha na. Kinuha na. Hintayin mo 0.5, 000. Hindi siya nagsisinungaling. Noong mga naunang naglalako dito ay dumating para pumili ng mga bagay. Tiningnan lang ang batong ito. May nagbid ng 300 pesos sa pinakamataas. Pero ayaw niyang ibenta. Hindi rin niya alam kung ano ang bagay na ito. Pero may mga letra dito. Baka ang mga letra ay tanda ng antigong bagay. Pag may dumadaan na pumipili ng mga bagay, lagi niyang inirerekomenda. Ngunit karamihan ay hindi interesado. Sa pagkakataong ito, sinabi lang ito ng basta-basta. Ngunit talagang naibenta ito. Medyo nagsisisi siya. Kung alam lang niya, sana ay nagtaas siya ng presyo. Ay naku, boss. Ang asong ito mo ay talagang magaling ah. Nagmamalaki pa na umuungal sa akin. Maniwala ka o hindi, kukunin ko ang kinakain mo. Habang nag-aalala akong walang pagkakataon, narinig ko ang aso. Agad akong lumapit dito. Nakatayo ako sa harap ng aso. Wahaha. Hindi ko akalain na may ganitong nakakatawang bahagi ang maliit na kapatid. Halika, maliit na kapatid. Mabilis, kumain ka ng pagkain ng aso. Hihe. Nagsusugal ako ng kalahating pakete ng maanghang na snack. Hindi kayang talunin ng batang ito ang asong ito. Ay naku, kuya. Huwag kang magalit. Sa oras na ito, nakatutok ang buong atensyon ko sa pinggan ng aso. Kahit nagawa ito sa bakal. Pero ang itsura nito ang weird naman. Sinasabing isang palanggana. Ngunit napakababaw nito. Sobrang bilog at patag ngunit napakalaki. Ang diametro ay halos kalahating metro. May mga nakabukol na tainga sa magkabilang panig. Ang hugis ay talagang katulad ng kawali. Ngunit hindi ito kawali. At ang hugis ng mga tainga sa magkabilang panig ay talagang kapansin-pansin. Mga lumang kagamitan lang ang mayroon nito. Bakit ka pa sumisigaw sa akin, maliit na si? Boss, binebenta mo ba itong mangkok ng aso? Anong mangkok ng aso? Tumingin ang boss sa mangkok ng aso. Akala niya ay nagkamali siya ng narinig. Talaga bang gusto mong makipag-agawan sa aso para sa pagkain? Ganoon ba kabigat ang panlasa mo, kapatid? Haha. Totoo ngang sinasabi mo, hahaha. Nawawala talaga ang swerte nitong aso kapag nakikipag-ugnayan sa mga batang ito. Hindi tama. Matatalino talaga itong mga taong ito. Siguro napansin nila na may problema ang lalagyan ko ng aso. Hindi pwede, titingnan ko muna. Sandali lang, hintayin mo ako. Nagsasalita. Matapos itaboy ng boss ang asong nakadapo habang kumakain. Kinuha ang mangkok ng aso. Takot na hindi siya makapagmasid ng mabuti. Kumuha pa ng sirang mangkok at ibinuhos ang pagkain mula sa mangkok ng aso. Patuloy na nagmamasid. Sa ganitong masusing pagtingin, talagang may nakita siyang ilang bagay. Ay naku! May nakaukit na sunod-sunod na numero sa ilalim ng mangkok ng aso. At may pangalan pa. Kahit na hindi ako marunong sa mga antigong bagay, alam ko namang ang bagay na ito ay isang modernong likha. Hay! Ang mangkok ng aso na ito ay ipinamana sa akin ng aking mga ninuno. Kung gusto mo, kunin mo na ang 5,000. Hahaha. Naiwan ito ng mga ninuno para sa aso. Hahaha. Aba, talagang makatwiran ang dahilan na ito. Sa puntong ito, nagsimula ng magpahayag ng opinyon ang mga tao sa paligid. Lahat sila ay nagbigay ng kanilang mga dahilan. Siyempre, lahat ito ay naging isang biro. Walang sinuman ang nag-isip na talagang bibilhin ko ito. At tinatamad na akong magreklamo. Ipakita mo sa akin. Napakadumi ng bagay. Sapat na ang ipakita ko sa iyo. Ayaw ng boss na mahawakan niya ito. Kapag nahawakan na, agad na makikita na ito ay isang modernong sining. Kaya hindi na ito mabibenta. Kinuha ko na. Mabigat ang bagay ng hawakan ko ito. Una, tiyak na bakal ito. At medyo makapal. Tinatayang higit sa 1 sentimetro ang kapal. Tiyak na solid ito. Kung hindi ito magiging ganito kabigat. Ang buong mangkok na bakal ay napakakinis. Maraming lugar ang nagniningning. May isang hanay ng mga numero sa ilalim. At isang pangalan. Zhao Daba 012103. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Bagay, Western Bronze Tin Plate. Mataas ang kalidad.
Nawawalang pambansang kayamanan na artifact. Nang makita ko ang impormasyong ibinibigay ng mouse, napatigil ako sa lugar. Ngumiti ako at muling tiningnan. Tama, ito ay isang bronze. Pero ito ay bakal. Bakit naging bronze na ito? Anong klaseng bag ito? Sigurong may sira ang mouse, bagaman hindi ko alam kung ano talaga ang sitwasyon na ito. Maliwanag na hindi ito ang lugar para sa pananaliksik. Pinanatili ko ang aking emosyon. Dito ko lang tiningnan ang boss. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Tunay itong bagay. Naiwan ito mula sa ating mga ninuno. Ayos na, ayos na. Huwag ka nang magbulaan. Sang-ayon tayo dyan. Ang sinabi ko dati ay, 5,000. 5,000. Parang batang nagkakalat ng pera, Mabuti pa ang inscription sa bato. Parang luma na. Pero itong lalagyan ng aso. Sa ilalim may nakaukit na mga salita at isang hanay ng mga numero. Kahit anong tingin ko, hindi ito luma. Siguro talaga para makabawi sa aso. Talagang kakaibang hilig ng mayaman. Pag may pera, serbisyo ay kasabay. Nang naipadala ko na ang pera, agad na siyang tumakbo ng masaya. Nilinis ang mangkok ng aso gamit ang gripo. Nilinis din ang mansa at alikabok sa inscription sa bato. At maingat na binuksan ang isang bag para ilagay ang mangkok. Bao, ito na, ibinigay niya sa akin. Hindi na siya tiningnan pa. Marami pa akong magagandang bagay sa loob. Bihira kang makatagpo ng taong bobo at may pera. Boss, sinubukan ng boss na ibenta rin ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Hindi. Pakitulungan akong dalhin ang bato sa may pintuan. Bitbitin ang bag at ilagay sa passenger seat ng kotse. Buksan ang trunk. Isiksik ang nahating bato sa loob. Pagkatapos, umalis ng maayos habang nakangiti ang boss. At pagkatapos ay umalis ng may estilo sa ilalim ng ngiti ng boss dalawa. At pagkatapos ay umalis ng may estilo sa ilalim ng ngiti ng boss. Sa sasakyan, napansin ko. Ngayon may pera na ako. Kapag may oras, tiyak na bibilhin ko ang sarili kong sasakyan. Kasabay nito, paminsan-minsan, tumitingin ako sa malaking mangkok na nasa passenger seat. Ang bagay na ito ay carbon bronze. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, tumingin ng pahalang at patayo. Wala namang kahit anong anyo ng tanso dito. Ang mahalaga ay ang tanso ng Kanlurang Zoo. Sige, babalik na lang at pag-aaralan ito ng mabuti. Bumalik sa tea house sa Antique Street. Nabigla ang mga tao sa paligid. Grabe, talagang nabili niya ang dog bowl. Kailangan bang ganito ka hindi ka panipaniwala? Hindi kaya antigong dog bowl to? Wag na, hindi antigong bagay yan. Parang sa tingin ko, lahat ng binili ng batang ito ngayon. Hindi normal. 2 ang binili niyang bato. At isang dog bowl. Sigurado ka bang nakakuha ka lang ng mura? Hindi maintindihan ng karamihan. Sobrang nakakalito ng operasyon na ito. Samantala, sa isang silid hindi kalayuan. Isang super eksperto sa mga antigong bagay ay humawak ng tasa ng tsaa. Biglang nahulog ito mula sa kanyang kamay. Nabigla ang 3 kasama niya. Old Zew. Ayos ka lang ba? Ngunit parang hindi narinig ni Expert Zew. Patuloy na nakatingin sa malapit. Na mangkok na tinitingnan ng isang binata. Hindi kumukurap. Parang naging bato ang buong katawan. Lao Zhao, may masakit ba sa'yo? Si Lao Zhao ay nilunok ang laway. At bumulong ng 2 salita. Pambansang kayamanan. Anong pambansang kayamanan? Pambansang kayamanan. Nahanap na ang mga pambansang kayamanan noon. Ano? Sigurado ka. Nakita ko yung batang lalaki. Yung batang lalaki, nakuha niya ang pambansang kayamanan. Sobrang emosyonal. Medyo magulo ang kanyang pagsasalita. Hindi niya maipahayag ng maayos. Nahihirapan siyang makontrol ang emosyon. Kaya't nag-ayos siya ng kanyang mga salita. Narinig ko na yung batang iyon ay kakagaling lang sa isang junk shop. Bumili siya ng isang dog bowl. Yung dog bowl na iyon ay isang pambansang kayamanan. Tindahan ng basura ng aso. Ipakita mo sa akin. Biglang dumaan ang 3. Halos nakadikit na ang mga mata sa basurahan ng aso. Nagkatinginan ng malaki ang 3. Inilabas ang basurahan ng aso ng walang palya. Nang makita nila ang pangalan sa ilalim ng baso at ang mga numerong nakasulat, nagpantay ang kanilang hininga sa bilis. Tama, ito ay noong panahon ng paglipat ng mga relikya sa timog. Yung mga pambansang kayamanan na inasikaso ni Ginoong Zhao Daba. 01210 tumawag ako sa tatay ko. Para tingnan kung ano ito. Habang nagsasalita, inilabas ng taong ito ang kanyang cellphone at tinawagan ang ama. At mabilis na nagsalita ng ilang salita. Pagkatapos ay ibinigay ang numerong ito sa kanyang ama. Tapos ay tinawagan ulit. Tahimik na naghihintay sa tawag ng ama. Bakit kaya bumili ng lalagyan ng aso itong batang ito? Ayos pa siya. Bakit niya binili itong bagay na ito? Nakita niya kaya? Imposible, hindi niya malalaman yun. Dapat hindi niya makikilala. Pero matalas ang tingin niya. Halos walang maitago ang totoo sa harap niya. Sigurado akong hindi niya alam ang tunay na kalagayan nito. Nang hula lang ako. Sa tingin ko, naakit siya sa hugis nito. Sa paraan ng pagkakagawa nito. Naisip niya na baka luma ito. Pero ano nga ba talaga ito? Hindi mo mahahalata. Kung ito ay mahahalata ng lahat,
Hindi na siya tao talaga. Huwag na tayong makipag-usap. Bilhin na natin ang mga bagay-bagay. Kapatid, binebenta ba ito? Magbibigay ako ng 1,000,000. Ano ba, 1,000,000? Hey, hindi ba ito yung batang maliit? Yung kinuhanan sa bunganga ng aso na mangkok niya. O, sino ba ang nakakakilala sa alahas na ito? Mga guro, marami na kayong alam. Baka matulungan niyo akong magbukas ng mata. Grabe, binili lang niya ito mula sa junk shop kanina. May nakasama pang pagkain noon. Ang aso ay kumakain. Umaasa sa ibang aso na kumakain ng maayos. Kinuha mo ang gamit pangkain. Maaari pa bang maging tao? Haha, mukhang maganda naman talaga. Tungkol sa mahal, hindi namin siya kilala. Tiyak, anong kalokohan ito? Gusto mo bang samantalahin ako? Haha, mukhang mataas ang tingin ko sa inyo. Kung ganun, sige, ako na ang mangunguna. Anong ibig mong sabihin sa mangunguna? Ito ay dapat na isang patong na bakal. Ang tunay na bagay ay nasa loob. Pero maganda ang kalidad ng pagtutulak ng bakal na ito. Hindi halata ang mga tahi dahil sa kinis ng papel de liha. Maghintay na lang tayo, titignan natin kapag nahati na. Kinuha ko ang basin ng aso. Hinawakan ng kutsilyo para hatiin ito. Putang ina, ang sama ng loob. Hintayin natin siyang mahati. Wala na itong silbi kapag nahati na ito. Hindi na pwedeng maghintay. Kapatid, anong presyo ang gusto mo? Mag-aalok ako ng 1,000,000. Hindi ibebenta, 100,000,000. Napatigil ako, nagulat ang iba. Anong nangyayari? 100,000,000 na ito. Alam mo ba kung ano ang laman nito? Sige, 100,000,000. Magbigay ka ng 100,000,000. Tama, 100,000,000. Kapatid, tumango ka na. Magta-transfer ako ngayon din. Alam mo ba kung ano ito? Hindi ko alam. Hehe, hindi kita pinaniniwalaan. Pagkatapos mong sumali, tumaas ito mula 1,000,000 hanggang 100,000,000. Hindi mo alam na kinain ko ang mangkok ng aso. Kuya, anong palagay mo sa aking mungkahi? Ayaw ko na siyang pakialaman. Dahan-dahang itulak. Ang matalim na blade ay hahatiin ito. 1,000,000,000, Kuya, ang tapang mo talaga ay walang katulad. Mayroong talagang bagay sa ilalim ng bakal. Hala, ang dilim. Mukhang bakal pa rin. Tingnan mo, parang may mga letra sa itaas. Itim at makintab ang balat. May inscription sa loob. Totoo ito. Ito ay mula sa Kanlurang Zoo. Ang buong pangalan nito ay Xizu Bronze Xija Plate. Alam mo pa ang pangalan nito? Haha, ito ay pambansang kayamanan ng mga pambansang kayamanan. Sigurado akong alam niyo na ito, di ba? Itong batang ito. Ako ang pangulo ng Ancient Artifacts Association ng ating bansa. Para sa kayamanang ito, nag-aalok ako ng 400,000,000. Bebenta ba ito ng 400,000,000? Mas marami pa sa mouse, 1,000,000,000 haha. Talaga namang hindi ko inaasahan ito, sige. Binili ko at tumango ako. Mabilis na pumasok sa bangko ko ang 360,000,000 after tax. Ngunit nang gusto kong magpatuloy sa Antique Street para mamili. Napalingon ako at nakita ko ang mga mata na parang mga ulupong. Lahat ay nakatitig sa akin. Grabe, ako na ang pinagtitinginan dito sa bayan. Sige, umuwi na tayo. Umuwi muna tayo para pag-aralan kung ano pang gamit ng mouse. Sa daan papuntang bahay ng mga pamilya sa paaralan. Nakita ko nang may kasiyahan. Ang mouse ay pwedeng baguhin ng basta-basta. Maari mong baguhin ang anumang halaga. Kahit anong bagay itsura, katawan, kayamanan pwede mong baguhin. Bigla akong naisip na sobrang makapangyarihan ng sistemang ito. Gusto kong baguhin ang aking kakayahang makipaglaban sa antas ng milyon. Ngunit sa susunod na segundo, diretso nang nagbigay ng error ang mouse. Tiningnan ko ang interface ng sistema. Ang aking pangalan, edad, taas, timbang, at B. Ay maaaring baguhin pati na ang hitsura at karisma. Ngunit lumabas ang kinakailangan na 1.0. Maaari lamang baguhin ito ng 2 beses sa isang araw, 1.0. Lakas, una nating baguhin ang yaman, 1.0. Lakas, nakakatuwang maghanap ng mga swerte buong araw, 1.0. Lakas, pero ang pagkita ng pera sobrang bagal, 2.0. Lakas, ang pinaka nakakainis ay kailangan pang mag-ingat na hindi ka manakawan, 1.0. Ako, inilabas ko ang aking attribute panel. Direktang binago ko ang yaman sa walang hanggan. Habang dumaan ang kapitbahay, tawa ng tawa sa akin. Akala nila bobo ako. Maraming mga mata ang nagbigay ng simpatya. Bigla akong naging pangit na Dragon King. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang napakagandang babae ang lumitaw sa aking harapan. Maraming mga lalaki ang huminto at tumingin. Ako rin ay napatigil. Tumingin na parang wala sa sarili. Hindi ba't ito ang ating universidad? Ang pangulo ng Student Council na kilala bilang Diyosa ng paaralan. Si Chen Xin, ang pangarap ng lahat ng lalaki. Sayang, si Chen Xin ay walang pakialam sa sinuman. Sikat sa kanyang kayabangan at malamig na ugali. Inilabas ko ang personal na impormasyon ni Chen Xin. Pangalan, Chen Xin. Maaaring baguhin ang edad, 20 taong gulang.
Maaaring baguhin ang taas, 168 sentimetro. Maaaring baguhin ang timbang, 88 gin. Maaaring baguhin ang hitsura, 79. Maaaring baguhin ang yaman, 2315 maaaring baguhin. Aba, isa pala siyang mayamang babae. Gusto mo bang subukan na itaas ang antas ng intimacy sa 100? Ngunit habang iniisip ko iyon, kung dapat bang itaas ang intimacy, bigla na lang, itinaas ng isang batang lalaki ang daliri at tumuro sa akin. Bata, anong tawa mo? Yung klaseng magandang babae, kaya mo bang tingnan? Bakit, hindi ba pwedeng tumawa ako at isipin na gwapo ako? Gwapo ka ba? Mas gwapo ako. Tiningnan ko siya ng mabuti. Score niya ay 80, hindi masama. Inihambing ko. Hinawakan ko ang aking baba at seryosong tumango. Mas gwapo pa rin ako. Yeswe, anong silbi ng pagiging gwapo? Tingnan mo ng mabuti ang suot kong damit. Sinasabing ang suot kong ito ay isang Rolls Royce na nagkakahalaga ng 200,000. Hindi mo ito kayang bilhin sa buong buhay mo. O, basta sa damit mo na lang. Pero tungkol sa Rolls Royce, kaya kong bilhin iyon kahit kailan. Tuset, hahaha. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Basta hindi naman nagbabayad ng buwis. Kung hindi ka naniniwala, magtaya tayo, paano? Tungkol sa kung kaya kong bumili ng Rolls Royce. Sige, paano tayo magtutaya? Kung kaya kong bilhin, ibibigay mo ang sasakyan mo. Kung hindi ko kayang bilhin, ibibigay ko ang lahat ng aking yaman. Medyo nagdadalawang isip si Xiao Huang Mao. Baka may nakatagong malaking tao sa kabila. Hindi ba't hindi siya mukhang ganoon? Bagamat naguguluhan. Pero si Xiao Huang Mao ay mabilis na pumayag, hehe. Bibili lang naman ng isang Rolls Royce, di ba? Bibiliin ito ng 4 shop para sa iyo. Sige, pumunta tayo sa 4 shop. Sasakyan ko kayo. Si Xiao Huang Mao ay puno ng kayabangan. Na itinuturo ang isang Bisevgi 3 series. Mabilis na nakarating ang grupo sa 4 shop ng Rolls Royce. Excuse me, nandito ba kayo para bumili ng sasakyan? Nandito siya para bumili ng sasakyan. Hindi ako nandito para bumili ng sasakyan. Alaynan. Haha. Kaya talo ka na. Huwag kang magmadali, bata. Kalma lang akong humaplo sa balikat ng kausap. Hindi ako bibili ng sasakyan. Bibiliin ko ang buong 4 shop. Lahat ay nagulat. Nabaliw ba ang 4 shop? Yung higit 10 sasakyan sa shop ay nagkakahalaga ng ilang bilyon. Huwag kang magyabang. Bakit hindi mo sabihin na bilhin ang buong kalye? Ginoo, kung wala ka namang gagawin, mas mabuti pang umuwi ka na. Patawag mo ang boss nyo. Kakausapin ko siya. Huwag ka nang magulo, Ginoo. Hindi ko naman ginugulo ang pahinga ng boss. Baka bawasan pa ako sa sahod. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo sa akin ang numero ng boss. Ako na ang makikipag-usap sa boss. Nasa kahon ng mga business card ang telepono. Tingnan mo na lang. Kinuha ko ang business card. Diretso kong tinawagan ang numero sa itaas. Hello, sino ito? Boss, magandang araw. Gusto kong bilhin ang iyong Rolls Royce 4 shop. Hindi ibinebenta ang shop. Maaari akong bumili ng mataas na presyo. Kaya't 1 bilyon, 1 bilyon. Talagang sobrang taas ng hinihingi niya. Pero sumagot ka agad. Sige, bibilhin ko. Yitsad, hindi mo ako niloloko, di ba? Pagkatapos ng tawag, nakita ko ang ilang bibig na kayang sumubo ng kamao. Talaga bang gagastos ka ng 1 bilyon para bilhin ang 4 shop na ito? Baka nagmamaganda lang ang taong ito. Dumating na ang may-ari. Sino ang gustong bumili ng tindahan ko? Ikaw ang gustong bumili sa akin. Gusto kong bilhin ang tindahan mo. Mag-usap tayo. Sa presyong sinabi ko kanina. 1 bilyon, hindi pwedeng ibaba. Walang problema sa 1 bilyon. Magpirma tayo ng kontrata. Medyo nagtataka si Yellow Hair. Hindi ito ang script na inaasahan ko. Nag-aalinlangan na ang boss sa loob niya. Ang bumili ng tao na kayang maglabas ng 1 bilyong cash. Anong klaseng background ang meron siya? Hindi niya maisip. Hindi dapat ganito ang script na ganito. Sa sistema, pinadala ko ang 1 bilyon sa boss. Nakita ng boss ang text mula sa bangko. Natuwa siya ng husto. Nalaman niya ang aming pustahan. Walang sabi-sabi, agad na binantayan at ipinatupad. Mabilis, yung Gisef-Gisi 3 series na hiniram ni Huang Mao na nagkakahalaga ng 370,000 ay direktang itinulong na. Agad akong pumili ng magandang kulinan. Diretso akong umuwi sa compound ng pamilya. Ngunit pagdating ko sa pintuan ng compound, nakita ko ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay dati kong kasama sa kwarto. Tungkol sa babae, mukhang siya ang kanyang kasintahan. Ito ang kasintahan ko, si Lin Meng. Nagawa ng Lai ang daubao. Ano, maganda ba, nagawa ng Lai ang daubao? Si Lin Meng ay napakaganda. Lahat ng mga lalaking nanonood ay naiinggit sa kanya. Sabi ko, wala ka pang girlfriend. Malinaw na alam niya na nag-resign ako. Sadyang pinapahirapan ako. Pero hindi ko matiis ang itsura niyang ganito. Hindi pwedeng pumunta ang girlfriend ko. Siguro pangit lang talaga ang girlfriend mo. Pasensya na, hindi makalabas para makipagkita.
Yung nagkukunwaring sobra ang ekspresyon niya. Agad na nagtawanan ang mga tao sa paligid. Di naman ako gwapo, hindi ba't normal lang? Hindi na kailangang magpakaselos. Sige, kung gusto niyo talagang makita. Kukunin ko ang girlfriend ko. Makikita natin kung sino ang mahihiya. Sa di kalayuan, ang school beauty na si Chen Xin ay tahimik na nagbabasa sa tabi ng playground. Kinuha ko ang mouse. Agad kong tinutok ito sa kanya. Diretso kong pinuno ang intimacy ng school beauty para sa akin. Diretso kong pinalitan ang antas ng pagiging malapit sa walang hanggan. Sa susunod na sandali, bigla na lang akong nakakita ng isang bilang ng telepono sa aking cellphone. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang numero. Ang magandang estudyante na nagbabasa sa malapit. Agad na naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone. Nang makita niyang ako ang tumatawag, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Malambing ang boses. Hello, Kuya Kai. Ang malambing na tono na ito ay nagulat ang lahat sa playground. Diyos ko, kailan pa nag-usap ang prinsesa ng umaga sa ganitong tono? Wala akong narinig na may boyfriend ang prinsesa ng umaga. Pumunta sa bahay ng pamilya. Sige, pupunta na ako agad. Pagkatapos sabihin ni Chengxin, agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa bahay ng pamilya. Nang makita ng lahat si Chengxin na pumasok, halos mahulog ang kanilang mga mata. At nang makita ako, ang malamig na mukha ni Chengxin ay biglang ngumiti. Ito ba ang girlfriend mo? Kahit ang taong ito nagbibiro-biro pa. Pero ako, umingiti lang at sinabing, sigurong Ano nang siguro? Ako ang girlfriend mo. Hindi niya inamin. Si Chengxin ay nainis. Nangingilid ang luha sa mukha niya habang nakatingin sa akin. Grabe, ang prinsesa ng umaga ay kusa pang humahabol sa isang lalaki. Ano bang meron siya nakaakit-akit? Hindi ba't mas mayaman ako sa kanya? Bakit hindi ako ang pinili ng prinsesa ng umaga? Narinig kong nag-resign ka. Ibig bang sabihin, hindi ka na makakapasok dito sa residential area? Tutulungan kitang maglipat ng bagahe. Lahat ay nagulat. Ito pa rin ang malamig na magandang babae sa paaralan. Sa oras na ito, ang lalaki at si Lin Meng ay parang mga payaso. Lahat ng atensyon ay nakatuon kay Chengxin. Tinutokso rin ng lalaki si Chengxin. Sa isip niya, sana i-girlfriend ko siya. Ang saya sanang ipakita siya sa labas. Sa oras na ito, labis na nasiyahan ang aking kayabangan. Sige, maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Kailangan na nating ayusin ang mga seryosong bagay. Habang nagsasalita, sa ilalim ng mga mapanlikhang tingin ng maraming tao, hinila ko si Chengxin. At nagsimula kaming pumasok sa silid upang ayusin ang mga bagahe. Maaari nating sabihin na ito ang araw ng pag-alis ni Xukay. Ganito na lang, ako na ang mag-aaya sa lahat na kumain. Para na rin ito sa pamamaalam kay Xukay. Mahal, tara na at kumain ng seafood feast. Nabalitaan ko na isang seafood restaurant na napakaganda ng reputasyon. Haha, sige. Hindi naman ito masyadong mahal. Mga ilang libong yuan lang ang isang pagkain. Ako na ang magbabayad. Pero hindi ko siya pinapansin. Sa halip, tumingin ako kay Chengxin. Tara, kumain tayo sa malaking karinderya. Sige, basta't kasama kita. Ano mang gawin ay ayos lang. Ang kumain sa mga street food ay sobrang hindi malinis. Dapat alagaan din ng mga babae ang kanilang sarili. Ngunit ang babae sa tabi ay umiiwas at nagwagayway ng kamay. Ang lalaki naman ay sumasang-ayon. Ngunit hindi ko sila pinansin. Hinila ko si Chengxin at naglakad palabas ng bakuran. Tanga! Putang ina! Sino ang sinasabi mo? Isang pobre. Walang iba kundi may magandang kasintahan. B056660, kaya mo bang alagaan? Naghihintay lang kayo ng Grab, di ba? Gusto niyo ba ng tulong paalis? Nang mga oras na ito, biglang itinuturo ng babae ang bisaydi sa tabi at nagsalita. Mabilis kang umalis, nakaharang ka sa sasakyan ko. Nakaharang ba kami sa sasakyan mo? Nakita ng lalaki sa likod ng kanyang sasakyan na may isang Rolls Royce. Kulinan, agad siyang umiti. Ha 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 ha. May mga tao bang nagiging baliw? Ang Rolls Royce ay sasakyan mo. Kitang-kita na hindi siya naniniwala. Umiti ako at pinindot ang susi. Sa isang iglap, kumikislap ang ilaw ng kulinan. Lahat ay nagulat. Ngunit agad na. Tumingin sa akin ang lalaki. Nagpakita ng hindi paggalang na ekspresyon. Anong tinitingnan mo? Siguradong dumating na ang tunay na may-ari ng sasakyan. Agad na lumihis sa tabi. Habang nagsasalita ang lalaki, nahihiya siyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Sobrang mapansin ang Rolls Royce na ito. Talagang nakakabahala. Pero wala tayong magagawa kundi lumipat. Ang lalaki ay maingat na umusad ng kaunti. Para makadaan muna ang Rolls Royce. Akala ko maghihintay tayo ng matagal. Pero hindi pa rin lumalabas ang may-ari ng Rolls Royce. Nagtataka tuloy ang kabilang panig. Ha? Nasaan kaya ang may-ari ng sasakyan na ito? Naalis ko na nga ang sasakyan. Bakit ang tagal mo pa? Pero sa sumunod na segundo, diretso kong binuksan ang pinto ng sasakyan. Sakay na kayo. Ngayon siksingsin. Nakatingin ang lalaki sa eksenang ito. Nakabuka ang bibig, nagulat. Haha, wag maliitin ang kahit sino. Palagi kong gustong makisalamuha sa inyo bilang isang ordinaryong tao. Ngunit ang kapalit ay paglayo.
Ngayon, hindi na ako magtatago. Ako ay isang bilyonaryo. Ipinahayag ko na. Hindi ito possible. Hindi ba posible? Hehe, walang bagay na hindi posible. Habang nagsasalita ako, direkta kong inilagay ang kamay ko sa bulsa. Sa susunod na segundo, 2 araw ng mouse. Dahan-dahang lumipat sa likod ng DFV ng kausap. Sa sandaling lumitaw ang selection box, direkta kong pinindot ang delete. Sa isang iglap, ang orihinal na DFV ay biglang nawala. Parang hindi kakailanman nagkaroon ng sasakyan. Nagsasalita lang siya sa akin. Nasaan ang sasakyan ko? Nandito naman ang sasakyan ko. Saan ito napunta? Sumigaw ang lalaki sa takot. Bakit nawala ang sasakyan? Meron ba? 1 linggo na ang lumipas. Pagkatapos kong ihatid ang school beauty pabalik sa paaralan, nagsimula akong maghanap ng mga bagay na pwedeng gawin. Naisip ko na hindi dapat masayang ang mga kasanayan. Kaya naisip ko ang isang paraan. Kumuha ako ng 2,000 yuan na cash at bumili ng 1 piraso ng ginto. Tapos nagkopya ako ng mabilis. Agad na napuno ng ginto ang mesa. Haha, talagang henyo ako. May mga numero ang pera. Pero wala ang ginto. Pagkatapos, nakahanap ako ng ilang tindahan ng ginto. At unti-unting pinalitan ang lahat ng ito ng cash. Pagkatapos ay diretsong pumunta ako sa Amerika. Isang bagsakan kong ibinenta ang 30,000 toneladang ginto. Sa ganitong paraan, hindi lang ito hindi nagdulot ng pagdududa sa iba, kundi nagawa ko ito sa aking sariling kakayahan. Binaba ni Jinxin ang presyo ng ginto sa 25, 70. Tumingin sa balance sa cellphone, 25, 70 lahat ay mahal. Tumingin sa balance sa cellphone. Hindi ko naisip, agad akong nagpadala ng 100 bilyon sa nanay. Nang gabi, pumunta ako sa pinakamahal na nightclub para uminom. Ganito ako nagtatrabaho ng masigasig mula noon. Nang gabi, nagparty at nakikipag-date. Mabilis na lumampas ang aking cash reserve. Sa lalong madaling panahon, ang aking cash reserves ay lumampas na sa $10, 10.70, 5 zangzongshu, zangyuksuan, $5.7, $3.70. 17 zongbao shuang, siyang shengfu, $3.70, 1-0. Sa lalong madaling panahon, ang aking cash reserves ay lumampas na sa $7.70. Gao da bao-bao, $30, $3.70, 16 na, Li Fengwan, naging pinakamayamang tao sa Huaxia, 66, $3.60. 7. Gaude, naging pinakamayamang tao sa Huaxia, 30, $3.70, 16 na, Li Hufu. 66, $3.60. Mga mamahaling kotse, mamahaling bahay, walang katapusang mga magagandang babae. Kahit na naipakita pa sa malaking screen sa Times Square. Naging pinakabatang top billionaire sa buong mundo. Ganyan ko lang ginugol ang 1 taon na walang pakialam. Isang balita ang sumira sa katahimikan noong araw na iyon. Oh, isang maliit na isla na parang isang uod, may bitak sa ilalim ng dagat. Hindi kaya ito makakaapekto sa atin? Sige na nga, gumawa na lang tayo ng isang mabuting bagay. Habang iniisip ko iyon, wala akong galit. Sa halip, umiti ako na parang isang anghel. Agad kong pinasunod ang aking assistant, na bumili ng isang manned weather balloon, at sumakay dito para makalipad sa libu-libong metro mula sa lupa. Dito, ang tanawin ng mundo mula sa taas ay sobrang ganda. Mabilis, nahanap namin ang isang nakakadiri at nakakatakot na isla, ang Yimuren Jiancheng. Kaya walang sinabi. Tahimik kong kinuha ang mouse. Habang nakaturo ang daliri ko sa delete button, si Daumuren Jiancheng. Sa susunod na segundo, ang maliit na pulo ay ganap na mabubura. Ngunit bigla akong nag-alinlangan. Masyado bang madali lang na mawala siya ng ganito? Masyado bang madali lang na mawala siya ng ganito, si Zimuren Jiancheng? Masyado bang madali lang na mawala siya, si Imuren Jiancheng? Masyado bang madali lang na mawala siya? Masyado bang madali lang na mawala siya, si Imuren Jiancheng? Sige na, maging maawain na lang ako. Kaya pinindot ko agad ang cut. Sa isang iglap, nawala ang maliit na isla. Pero hindi pa ako nagmamadaling magpaste. Pag-uwi ko sa bahay, tumawag agad ako sa assistant ko. Hello, pakischedule naman ang biyahe ko sa Arctic. Nang matapos ang tawag, umiti ako. Siguradong magiging kawili-wili ang iwanan ang maliit na isla sa Arctic. Dapat ay magiging masaya iyon. Habang naghihintay sa oras na inayos ng assistant, naging boring ako at muling naglakad patungo sa panjayuan. Sa wakas, naghihintay din ako. Matagal na akong hindi gumagamit ng mouse para maghanap. Habang isa-isa kong sinusuri gamit ang mouse, mabilis na tiningnan ang lahat ng bagay sa pwesto. At nang makita ko ang halagang 870,000, hindi ko maiwasang magulat. Hindi ko akalain na ang unang pwesto ay may ganitong mahal na bagay. Sabi ko, bata, bakit ka naguguluhan? Bumibili ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na agad. Tumingin ako sa may-ari na medyo naguguluhan. Muling tumingin sa tindahan. Biglang bumalik ang kasiyahan sa pagtuklas. Lalong naging masaya ang puso ko. Tama na.
Parang may isang hiyas dito na nagkakahalaga ng 9,000 hanggang 8,000. Nasaan na kaya yun? Bibili po, boss. Magkano itong jade pendant? 5,000. Ito ay mula sa dinastyang Qin. Tingnan ko ang bagay. Ang materyal ng jade pendant ay quartz, modernong panahon at luma na ang kondisyon. Mababa ang kalidad, pangkalahatang basura ng industriya. Presyo sa merkado ay 2 yuan. Bigla akong napangiti. Wala akong sinabi. Ibinalik ko ang jade pendant. 2 pisong bagay ibinebenta ng 50,000. Talagang itim ang ngipin mo, hehe. Pero mayroon akong mouse. Isa-isa kong kinuha. Nagpapanggap na tinitingnan ito ng baliktad. Sa totoo lang, tinitingnan ko ang pagsusuri ng mouse. Muli kong itinutok ang mouse sa insenso. Lumabas ang impormasyon, oh. Narito na, narito na. Hahaha, sa wakas nahanap din kita. Bagay, insenso, materyal, bakal, tanso, panahon, moderno, kondisyon, luma. Karaniwan ang kalidad. Buod, medyo mas magandang basura. Presyo sa merkado, 9 yuan. Presyo sa pag-recycle, 6 yuan. Presyo sa merkado, 9 yuan. Presyo sa pag-recycle, 6 yuan. Anong kalokohan, hindi ito yung bagay na yun. Iniwan ko ang mouse sa bulaklak na paso. Sa pagkakataong iyon, di sinasadyang nauntog ng mouse ang nakalagay sa ilalim ng paso. Ng lumang tela na ginagamit bilang pading. Biglang lumitaw ang impormasyon. Detalye ng bagay, tela, detalye, handkerchief ng emperador ng Ming, Queen Ma. Limitadong edisyon. Material, tela, taon, Ming Hongwu Dynasty. Luma ang kalidad at karaniwan. Buod ng mga bagay na dapat itago. Pamilihan presyo 870,000. Karamihan sa mga bagay sa pwesto na ito ay tiningnan ko na. Ang tanging mahalaga ay ginamit pang puno. Wala nang pag-asa. Ipinatong ko ang mga bagay sa aking kamay. Sa huli, itinuturo ko ang piraso ng jade sa tabi. Mas gusto ko ito. Ano ang pinakamababang presyo nito? Kakausap lang natin tungkol dito. Ito ay isang jade pendant mula sa dinastyang Tang, panahon ni Qin Shi Huang. Kamakailan lang, may isang tao na nag-alok ng 80,000. Hindi pa rin ito naibenta. Walang anumang espiritu. Kulay ay tuyo, madilim at walang buhay. May mga bula sa loob. Sobrang bago ang materyal. Maliit ang mga bula. Hindi pantay ang kulay. Matigas ang mga disenyo. Huwag mo nang ipagsawalang bahala ang mga peking bagay na ito. At saka, pag-usapan pa ang dinastyang Tang at si Qin Shi Huang. Ang mouse ay nagpapatunay na ito ay peking produkto. Basta nagbitaw ako ng isang pangkaraniwang pangungusap. Sumunod ako sa mga terminolohiya sa nobela. Agad kong napatahimik ang maliit na nagtitinda. Pagkalipas ng ilang sandali, mabilis na tumango ang boss. Itinaas ang hinlalaki. Ngayon ay nakatagpo tayo ng isang eksperto. Ibebenta ko ito sa iyo ng 100. Ayos na yun. Sige na. Kumuha ka ng panyo, balutin mo ako. Huwag mong papaluin o sasaktan. Hindi rin naman ako nagbibiro sa'yo. Itong basang panyo. 1 yuan lang sa'yo. 100. Gamitin ko ang aking tela para sa pambalot. Hindi pwede yan. Mga antigong tela to. Huwag mong husgahan ang sirang tela. Isa na rin to sa mga antigong bagay. Kung sakaling may makagusto, pinakamababa ang presyo na ibibigay ko dito. Itong taong to, alam mo ba ang tunay na presyo nitong tela? Sadyang nagbaba ng presyo para makahuli ng biktima. Ano? Isang basag na piraso ng tela, binibenta mo ng 20. Boss, sobra ka ng hindi patas. Ha? 20 lang. Niloloko mo lang kami, ha? Makakita ng taong gusto. Kailangan niyang ibenta ng hindi bababa sa 2,000. Pero mukhang okay ka ngayon. Sige, ibigay mo na lang ang 200. Talaga namang sobrang itim, ibigay mo na lang ang 20. Kung gusto mo, ibenta mo. Ngayon, nagpakita pa ako ng lakas. Kung ibebenta mo ng 120, kukunin ko na iyon. Hindi ko na ito ibebenta. 20 piso. Kikita pa ako ng 11.5 piso. Sa laban natin, mas bata ka pa. Mukha kang kaaya-aya. Ibigay ko na sayo ang 20. Kung iba ang tao, hindi niya makukuha ang 170 piso. Kung hindi ko lang natatakot na baka mapansin ng iba ang aking mahalagang jade pendant, hindi ko ibibigay sa iyo kahit 2 sentimos. Sige na, 120. Sa larangan ng antigong kalakal. Bayad muna bago ang produkto. Ihanda mo na. 50,000 ibinaba sa 100. Hindi ba ito masyadong hindi ka panipaniwala? Kumpletuhin ang transaksyon. Lumakad ako ng ilang metro. Tumigil ako. Kinuha ko ang jade pendant mula sa tela. Ibinato ko ito sa basurahan sa tabi ng daan. Tumigil ako. Tumingin sa tindahan sa harap ko. Swan Rizai. Masaya kapag nakabenta ka ng may tubo. Malaya kang maglibot-libot dito. May ekspertong tagapag-verify dito. May magandang bagay ako dito. Pakiusap, magpakita kayo ng isang eksperto para mapatingkad ang mata. Kung sakaling tama ang presyo, bebenta ko na ito sa iyo. Pumasok ang taong ito na walang dala. Ano ang nais niyang suriin? Ano ang dapat suriin? Ito. Hindi nagsalita ang babaeng ito.
Kinuha ang tela at inilatag ito. Karaniwan, ang mga lumang tela ay nakabalot sa ganito. Dapat ay mga antigong bagay ito. Pero binuklat niya ng ilang ulit. Akala niya may nakalimutan siya. Maingat niyang binuklat at binaliktad ang tela ng ilang beses. Sa huli, nagdududa siyang tumingin sa akin. Yung bagay. Ito yung tela. Tela. Yung bagay na gusto mong i-verify ay itong tela. Sa panahon ng Ming, sa Hongwu, eksklusibong gamit ng reyna, hindi na muling gagawin. Sandali lang. Tatawag ako para magtanong. Hello, Lolo Qin. Mayroon akong tela mula sa Ming. Eksklusibo at hindi na gagawin muli. Naiintindihan mo ba? Oh, CJ. Kaya't bilisan mo na. Naghihintay ang mga bisita. Umupo ka muna. Darating na ang kaibigan ko. Malapit lang siya nakatira. Ang bilis talaga. Umuwal ako at umupo. Binigyan ako ng babae ng isang tasa ng tsaa. Nagpasalamat ako. Tinanggap ko ang tasa ng tsaa. Nang hawakan ko ang tasa, aking mga daliri ay kusang nag-click gamit ang mouse. Biglang lumitaw ang mga kaugnay na impormasyon. Nang makita ko ang presyo ng tasa na ito na 60,000, hindi ko maiwasang magulat. Uminom ako ng isang lagok. Nagkunwari akong nakatingin sa tasa sa aking kamay. Ang may-ari ay mayaman. Ang mga tasa ng tsaa ay mga lumang bagay. Nakita ko na. Ito ay mula sa panahon ng King, panahon ni Qianlong. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay isa sa 3 pangunahing pabrika ng porselana noong panahon ng King. Ng Jiangxi Pingxiang Qin. Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 5 hanggang 6,000. Talagang nagulat ang babae ngayon. Kayang sabihin agad ang taon ng paggawa ng baso. At ang Qin kung saan ito ginawa. Ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ito kayang gawin ng kahit sino. Ano ang tawag sa inyo, Ginoo? Sukay. Sa isang sulyap, nakita na ang kalagayan ng tasa ko. Kahit maraming eksperto sa pag-alam ng mga yaman, hindi nila ito magagawa. Malalim ang kaalaman ninyo sa porselana. Talagang nag-aral ako. Nag-aral ako. Mga kalahating oras siguro. Isang lalaking nasa mga 40 ang pumasok. Yung tela. Ito yun. Ito si Lao Qin. Ito si Ginoong Xu. Yung tela na ito. Sige, titingnan ko muna. Talagang mula pa ito sa Ming Dynasty. Tama, panyo ito. Tingnan mo ang borda galing sa palasyo. Maayos pa ang pagkakaimbak. Walang sira. Talagang isang himala. Benta mo ba itong panyo? Dahil inilabas mo na nga. Siyempre, ibebenta ito. Depende na lang sa presyo na ibibigay mo. 800,000. Mukhang hindi maganda ang boses ng batang ito. Uminom ka na ba ng gamot? Mukhang hindi seryoso si Boskin. Kung ganon, ayos lang, itigil na natin. Huwag. 100,000, 100,000, anong masasabi mo? Kapatid, hindi na mababa ang presyo na to. 100,000. Kailangan talagang gusto ko ito. 100,000, hindi pwede. Isa-isa 0, 000. Isa-isa 0, 000, talagang hindi na mababa yan. Sobrang taas pa kaysa sa presyo na ibinigay ng mouse. Hindi ko rin sinabing hindi pwedeng umabot ng 100,000. Sigurado kang aabot ng isa-isa 0,000. Hindi na pwedeng tumaas pa ng 120,000. Kapag sobra pa, hindi ko na matatanggap. Pero nung kakasabi ko lang, tumunog agad ang telepono. Ginoong Xu, nakaayos na ang biyahe papuntang Arctic. Pwedeng na kayong umalis anumang oras. Haha, okay. Tama na. Ipadala ang EFT code ng bayad. Ipapadala ko sa iyo ang 1.2 milyon na bonus. Pagkatapos, sa harap ng gulat ng matanda at ng boss, diretso akong pumasok sa pribadong helikopter sa pintuan.